So, hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ano nga ba yung nagiging reaction sa akin kapag ng amo ko kapag nagkakamali ako. So, hindi naman tayo perfecto guys, lalo na kapag kuya tayo and pagod tayo sa trabaho. So, may mga bagay talaga tayong makakalimutan and may mga bagay tayong hindi natin masasadya na magkakamali talaga tayo. So, sa akin ang nangyari is pinaluto ako ng sabaw. Yung ilalagay lang pala doon sa sabaw is yung upo. And then yung lotus ay yung scallop and then yung baboy. So tatlo lang. Walang sinabi na ilagay pala yung carrots and then mais. Pero kasi nandun siya sa ref and ang alam ko kasi kapag ganun para siya sa sabaw. So iniisip ko para siya sa sabaw kaya nilagay ko. And then nung nilapag ko na doon sa mesa yung yung sabaw, nagulat siya na bakit may mais yung sabaw niya. Sabi niya, ba't may mais? Sabi ko, nilagay ko, ma'am. Ano ba yung nilagay mo? Sabi ko, carrots ko. Sabi niya, hindi yun para dito. Dapat pag sabaw ganito, scallop lang tsaka pork yung sinasahog sa upo. Sabi niya ganun. So, nagkamali ako. Sabi ko, sorry ma'am, nakalimutan ko. Hindi ko alam. Sabi ko ganun. Sabi niya, never mind. Sabi niya lang ganun. Hindi siya, yung mga nagiging reaction niya guys pagka nagkakamali ako is hindi yung sobrang lala talaga na sisigaw. Yung ibang mga employer, pagka natapon mo lang yung sabaw ng nila, halimbawa umiinom sila ng sabaw and nilinis mo na dyan yung hapagkainan and yung sabaw is natapon mo nang hindi mo alam na iniinom pa nila yon. So dahil doon na-terminate yung kaibigan ko. Sabaw lang yun na natapon niya na iniwan ng amo niya dyan sa hapagkainan na hindi pa tapos sigupin kasi nagpahinga muna kasi busog pa and tinapon niya yon. So sa akin guys, may mga muntik-muntikan mangyari na ganyan. Kasi nga, paglabas mo ng kusina, makikita mo wala nang tao doon sa sa mesa, wala na sila, nasaan na sila. Tapos nang kumain, nagkalat na yung tissue, yung chopstick, yung mga pinagkainan nila. So ngayon lilinisin mo na and then may makikita kang mangkok na may sabaw. Kaya yan sa mga baguhan dito, dapat alam nyo to Pag may nakita kayong mangkok na may laman na sabaw, and then walang tao, wag nyo muna yung itapon. Tanungin nyo muna sila kasi ginagawa nila yung tubig guys. So parang tubig yung iniisip na nila. Tayo naman 'di ba, pag nandyan pa yung tubig at hindi pa naubos, hindi natin muna yan itatapon. Uubusin natin yan. Yan din yung sa kanila. Kaya bago nyo muna linisin yung mangkok na yan, tanungin nyo muna sila. Kasi a lot of times already, namuntik ko nang matapon and then buti na lang natanong ko, ma'am, everything is finished. Sabi niya, yung sabaw iwan mo muna dyan. So, nagulat ako. Buntik ko na madampot. Buti nga, sabi ko kasi sa isip ko, ihuhuli ko to ng dampot kasi unahin ko muna yung ibang mga kailangan damputin. Tapos, pagbalik ko, sabaw na yung kukunin ko kasi hindi naman na nila ininom. Buti na lang, lumabas siya. And then, tinanong ko na. Kasi sabi niya, iwan mo yung mangkok na may sabaw. Muntik ko na sana matapon. And then, dahil doon, natapon ng kaibigan ko and na-terminate siya. Kaya kayo guys, magtanong muna kayo bago nyo linisin, lalo yung mga sabaw-sabaw and mga ganyan. So, muntik-muntik na talaga. Muntik-muntik lang ako parati pero nakakalusot pa ako. And last time, yung sa rice cooker, in-on ko siya, in-start ko, and ang ingay niya. So, ngayon, ang ginawa ko kasi maingay, kinancel ko muna. Pag-cancel ko, tsaka ko ngayon siya in-start uli. Yung mangyayari pala nun sa rice cooker dito, pag in-start mo uli, yung nangyari kanina na in-start mo ng 10 minutes na, and narinig mo na umingay, and then pinatay mo siya, kinancel mo. So, pag in-start mo uli yan, magbaback to zero yan. Yung 10 minutes na nangyari kanina, magiging restart yun, wala na yung 10 minutes na yun. And nagugulat ako, 45 minutes na siya, hindi pa rin siya umuusok. Wala akong nararamdaman na usok. So, natatakot ako. And then, pagtingin ko ng kanin, siya? Na yung mukha niya? Yung parang na nagiging kanin na parang, hindi pa siya kanin. Parang namuti pa lang yung bigas. So, nag-worry na ako. And tinanong ko yung amo ko, ma'am, 15 minutes na siya. Ganyan pa rin. Hindi pa siya kumukulo. Ganun. So, nung pagpunta niya, kinancel niya rin. And then, nagulat siya na, sabi niya, matino naman tong rice cooker. Ba't sabi mo hindi gumagana? Kinancel ko tuloy. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko sa kanya, kasi 50 minutes na. Pa din, hindi pa rin siya umuusok. Sabi niya, mangyayari niyan? Hindi ko rin alam yung magiging reaction. Pero yung niya nun guys, sabi niya, sige,
i-quick cook natin, tapos tignan natin. Tapos nung kinweek niya, parang 2 minutes lang is naluto na yung kanin. So sabi niya, ay buti naman. So marami na akong mga kapalpakan na ginawa and hindi niya pa ako nasigawan so far. And then tapos guys, nangyari sa akin, yung natapon ko yung sangkalan doon sa gilid ng ref and naipit yun ng dingding and ng ref. So hindi talaga makukuha, mahirap siyang kuhanin. And nung pagsabi ko sa kanya, takot na takot talaga ako. And mahirap talaga yung gawain na yun guys. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko na gagawin yung katangahan ko na yun. So ang nangyari noon is sinabi ko sa kanya and sabi niya kailangan daw makuha namin. And inusog namin yung ref and tinulungan niya ako. Kasalanan ko yun pero tinulungan niya ako. Hindi niya ako sinigawan, hindi siya nagmura. Ang ginawa niya is naghanap siya ng paraan. Kumuha siya ng hanger, ng tape. And yun daw yung gamitin namin para makuha daw yung sangkalan doon sa sa naipit. And naipit ko nga din yung kamay niya nung binigla kong itulak yung ref and nandun pala yung kamay niya. Kaya ayun, buti na lang hindi siya nagalit talaga. Yung nagiging reaksyon ng amo ko parati, hindi ko pa siya nakikitang naging violente, hindi ko pa siya nakitang sinigawan ako, hindi ko pa siya nakita. Puro lang siya sabi next time, ganun lang, next time Jen. Kaya so far, nababaitan pa din ako sa amo ko and swerte pa din ako kahit papano. So magti 3 months na ako ngayong 2 and sana hindi sila magbago. Pero so far hindi pa naman sila and parang mas naging close pa nga sila sa akin kasi nawala na yung ilang. Dati kasi medyo pinagseselosan pala niya ako nung bago pa lang ako. Pero ngayon na nakita niya na wala naman akong kalandian na ginagawa sa amo kong lalaki. Halos lang talaga, trabaho lang talaga ako. And ganun din yung lalaki sa akin. So parang na at ease na siya ngayon. Dati hindi niya iniiwanan yung lalaki na kami lang dalawa sa bahay. Pero ngayon, iniiwanan niya na, umaalis na siya kasama yung bata minsan na kami lang. And pag umaalis kasi siya, wala talagang usap na nangyari sa amin ng boss kong lalaki. So bahala ka dyan sa buhay mo, hindi kita kakausapin. Dito lang ako, bahala din ako sa buhay ko. So hindi kami nag-uusap guys pag wala yung amo ko. And alam din siguro ng amo kong lalaki na umiiwas ako sa kanya kapag wala yung amo kong babae. Ayan, so sumimangot lang yan siya isang beses nung nag-doorbell siya and hindi ko siya tinignan kasi bago pa lang ako noon. So nag-doorbell siya and hindi ko tinignan kung sino yung nag-doorbell and natatakot ako kasi nakalagay doon sa binigay ng agency na kapag nag-doorbell at hindi mo kilala, wag mong pagbubuksan. So parang sa isip ko stranger, pagka nag-doorbell stranger yan kasi pag amo mo naman kasi may lock naman sila ng bahay, diretso pasok na yan sila. Kaya isang doorbell siya, hindi ko binuksan. So parang nag-aalangan ako sa sarili ko, ba't may nag-doorbell? So pagsilip ko sa peephole, nakasimangot na yung mukha niya doon sa akin, nakaganon na talaga. Sabi niya sa akin, bakit hindi mo binuksan yung pinto? Tapos sagot ko sa kanya, kala ko ma'am stranger, sabi kong ganon. Tapos hindi na siya umimik nun, pero siguro sumama yung loob niya. Pero pagkatapos nun guys, is mga few minutes lang, okay na siya uli. Madali lang naman suyuin yung amo ko, basta anuhin mo lang, pabayaan mo lang siya na magalit siya and hindi naman siya galit na galit, pabayaan mo lang siya dyan and magiging okay din yan siya. Katulad nung nakaraan, hindi ko naman alam kung ano yung kasalanan ko, basta bigla na lang siyang nakasimangot and sabi ko sa kanya, ma'am, do you want soup now? Sabi niya, yes. Ganun lang. So nagulat ako kasi ganun yan, yes Jen, yes please, ganun naman yan. Tapos yun parang yes, ganun. Parang nagulat ako, ba't tinarayan mo ko? Wala naman akong ginagawa. Parang ganun. So, yung amo kong lalaki is nakatingin sa amo kong babae and tumingin sa akin. So, wala lang. Inabot ko lang yung sabaw sa kanya and umalis na ako. Tapos, pinabayaan ko sa doon. Tahimik lang ako sa kusina. Hindi ako umiimik. And nagulat ako na tinawag niya ako, Jen, look! Sabi niya ganun. Kasi yung bata na naliligo sa pool and binibidyohan niya sa GoPro. Tapos sabi ng bata, Jen! You're there in the balcony. Look, I'm here, Jen. Can you hear me? Nagaganon-ganon yung bata. Habang nagsiswimming doon, naglalangoy-langoy doon sa swimming pool, tinatawag ako and pinapakita niya yun sa akin and natatawa kami ng amo ko na babae tsaka lalaki doon. And yun lang, madali lang naman siyang amuhin, basta pabayaan mo lang siya.
magiging okay din naman siya uli. So, wag mo lang sakyan, wag kang pumatol. So, ako hindi ko pinapatulan. Pagka ganyang may saltik siya, hindi ako pumapatol. So, hindi pa naman ako nagkasaltik dito. And ayoko na magkaroon ako ng ganyan kasi iba yung ugali ko pag nagtampo ako, guys, or nagalit ako. Kasi hindi ako nakikipag-usap and yung worst na nagiging reaction ko is sumasagot ako, lumalaban ako. Ayan, so, maano din tong bunganga ko, yung dila ko. Grabe din ako magsalita, lalo pagka wala akong kasalanan, and pabara din ako kung magsalita. Kaya minsan dito ako nagiging foul, kaya hanggat maaari pinipigilan ko yung ganyan kong sarili kasi alam ko talaga na kapag naging ganyan yung ugali ko, hindi ko makontrol yung ugali ko, is magiging worst or dalawa lang yan eh. Ako yung mag-break ng contract or i-terminate niya ako. Kaya hanggat maaari, guys, pasensya muna, and pakumbaba talaga tayo. Kapag tayo nangangamuhan, pakumbaba tayo. Iniisip ko din kasi, sige, babalik ako ng Manila. So, yung sahod dun dati pag alis ko is 570. Doon uli ako. So, madami akong boss. May boss na ako sa office, may boss na boss pa talaga. Tapos yung customer, i-assist mo pa. Madami kang pakikisamahan. Dito sa loob ng bahay, 3 lang sila pa pakisamahan ko. So, pagtiisan ko na tong 3 na to. Ayan. So, yun na lang parati iniisip ko. And, ayun lang naman, guys. Yun lang naman so far yung mga hanas natin. Kaya kayo pagka nagkakamali kayo sa amo nyo, mag-sorry kayo kaagad. Sorry ma'am, I'm not going to do it again. Or sorry ma'am, ganun lang ako. Kasi kahapon, nagte-text pala siya sa akin na pasundo daw siya sa baba. Kasi yung bata natutulog at mabigat yung dala niya. And hindi ko nabasa yung yung chat niya. And nag-doorbell siya, binuksan ko. Sabi niya sa akin, chinyat kita. Nakasimangot siya, chinyat kita. Hindi na magpapasundo ako sa baba. Sabi ko, sorry ma'am, hindi ko na nabasa. Hindi ako na tumingin sa cellphone. Sabi kong ganun. Sabi niya, okay. Sabi niya, it's okay. Sabi niya ganun. So, madali lang naman siyang suyuin and nawawala naman yung tampo niya kaagad. Ayun lang naman. So, pabayaan na lang natin as long as tumatawid yung araw and nadadagdagan yung sahod natin. So, ayun lang, guys. Yung mga pinagdadaanan nyo yan, hayaan nyo lang yan. As long as isipin nyo parati na matatapos yung araw, matatapos din yung trabaho nyo. And bukas panibago na naman uli. Ayan, so if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye. Love you.